Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nangangamba naman ang ilang negosyante na baka maapektuhan ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang proyektong paghuhukay ng natural gas sa Recto Bank. Sakali raw magkaproblema, handa ang isa sa mga kumpanyang kasama sa plano na umatras sa proyekto. Michelle Orosa, ikwento mo. Sentro ng atensyon ang Recto Bank malapit sa Palawan dahil sa laki ng potensyal nito para sa renewable energy. Aabot sa mahigit 11 trillion cubic feet ang natural gas na pwedeng mahukay dito. Kaya raw nitong mag-supply ng enerhiya sa Pilipinas sa loob ng 100 taon. Kaya sa nagdaang stockholders meeting ng Philex Mining, naungkat ang planong pakikipag-partner sa China ng explorations arm ng kumpanya na Philex Petroleum para sa paghahanap ng natural gas sa Recto Bank. Pangamba kasi ng mga shareholder baka maapektuhan ang posibilidad ng tambalang ito dahil sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. The Chinese, they cannot do business with you if they don't know you. You know, you really have to drink with them even if you don't like the wine. Pero mismong Malacanang na ang nagsabing hindi issue kung sasabak sa joint venture ang Forum Energy, ang grupo na kinabibilangan ng Philex Petroleum at China National Offshore Oil Corporation. It has never been an issue. President Aquino mentioned in Baguio already that automatic ang sovereignty. Ikinatuwa naman ng chairman ng Philex Petroleum na si Manny V. Pangilinan ang pahayag ng palasyo. Pero sakaling magkaproblema, handa raw itong iatras ang proyekto. We cannot resolve the sovereignty issue to the satisfaction of our government. We are prepared to not proceed. We're not pushing the case recklessly. I want to assure everybody of that so that we're not accused of being traitors to this country, right? Natanong din ng media ang issue ng pakikipag-usap sa GMA ng PLDT na pinamumunuan din ni Pangilinan. Anya handang bayaran ng cash ng PLDT Group ang GMA7 sakaling pumayag ito na magbenta ng shares sa kumpanya. Tiniyak din ni Pangilinan na hindi pagsasamahin ang GMA7 at TV5 kung saan chairman din si Pangilinan. They have to be separate. They have separate franchises, separate management, separate operations, separate profiles. So we will have to respect the organization. Dumistansya naman ang palasyo sa usaping pagbili ng PLDT sa GMA. Michelle Orosa, News 5. Si Manny Pangilinan po ay chairman din ng TV5. Rondahan naman natin ang iba pang maaksyong balita ngayong araw. Supply ng dugo sa Davao City nagkukulang dahil sa dami ng kaso ng dengue. At bilang ng mga aminadong mahihirap sila, kumonti. Bumaba sa 10.3 million ang bilang ng pamilyang Pinoy na nagsasabing mahirap sila base sa huling survey ng SWS. Mababa ito ng 4 percentage points kumpara sa 11.1 million noong Marso. Umabot na sa 6 na testigo sa Maguindanao Massacre ang napatay mula ng simula ng investigasyon sa kaso noong 2010. Pinakahuling biktima si Esmail Amil Enog, ang umano'y nagmaneho ng sasakyan ng mga namaril sa mga biktima. Sabi naman ng palasyo, inalok nila ng seguridad ang mga testigo pero tumanggi ang ilan sa mga ito. Inilabas na ng Pasig PNP ang sketch ng 4 na suspect sa pang-hold up sa Robinsons Metro East nitong Biyernes. Tinatayang nasa 25 hanggang 30 ang edad ng mga suspect. Inilabas na rin ang pinalinaw na CCTV footage sa loob ng mall kung saan kita ang 2 sa 3 sasakyan na ginamit ng mga suspect sa pagtakas. Nagkakaubusan na ng supply ng dugo sa Davao City dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Sa huling bilang, halos 4,000 na ang tinamaan ng dengue sa buong Davao Region. Sinampulan na ng Senado ang paggamit ng PCOS machines bilang paghahanda sa eleksyon sa 2013. Tiwala naman si Senate President Juan Ponce Enrile na hindi madaling madadaya ang mga makina. Hindi tatakbo sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA Coalition si Senador Coco Pimentel. Hindi raw kasi kaya ng kanyang konsensya na makasama si dating Senador Mig Zubiri. Tatakbo raw siya sa ilalim ng PDP laban pero bukas din siyang ampunin ng ibang partido. Sinimulan na ng MMDA ang random testing sa mga enforcer nila para mabuko kung sino ang mga nagtatrabaho habang nakainom. Sa ngayon, pasado naman ang lahat ng sumailalim sa random testing. Ang mabisto, suspendido ng 1 buwan.
Mga kapatid, konting tiis na lang malapit nang umalis ng bansa ang bagyong Dindo. Nasa 140 kilometers ito northeast o hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Tinutumbok pa rin ng bagyo ang extreme northern Luzon at hindi pa rin nagbabago ang lakas ito sa 75 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin na yan nakakasira ng mga tanim at mga puno, mga bahay ang namiminsala ngayon sa Cagayan, Kalinga at Ilocos Norte, mga kapatid. Nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Storm signal number 1 naman sa Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, Mountain Province at Ifugao. La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino. Tinatayang maglalandfall ang bagyong Dindo sa Babuyan at Calayan Group of Islands mamayang gabi. Posible na itong umalis ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero hindi rin ibig sabihin na ligtas tayo bukas ng umaga dahil kung nasa kanluran ang bagyong Dindo, mas madali itong napapalakas ang hanging habagat na siyang nagdadala ng ulan sa kanlurang Luzon. Mamaya malakas ang ulan posibleng magdulot ng baha at landslide ang tinatayang bubuo sa Cagayan, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Bukas ng umaga, tutumbukin pa rin ng bagyo ang Ilocos Region. Meron din kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan ang Bicol Region, pati ng Palawan, Mindoro, Romblon at Masbate. Epekto pa rin yan ng pinalakas na hanging habagat, mga kapatid. May pag-ulan din na mararanasan ang malaking bahagi ng bansa pero sandali lang at pabugso-bugso lang ito. Ito nga lang ang bad news. May panibagong low pressure area sa may Micronesia na posibleng sa linggo ay makapasok na sa bansa at maging bagyo. Kung matutuloy, tatawagin itong Enteng. Pero maiba tayo. Sunod-sunod ang mga tinatamaan ng kidlat, mga kapatid. Kung kailan pa naman Lightning Safety Awareness Week. 2 ang patay sa Rizal, 2 sa Palawan at 1 sa Pangasinan. Sa 54,000 degrees Fahrenheit, 5 beses itong mas mainit kaysa sa araw. Kaya kung kumidlat, iwasan ang matubig, mataas at malawak na lugar. Huwag tumabi sa puno. Huwag mag-crouch pero huwag luluhod o umupo. Ganyan. Huwag tumabi sa mga appliances, mga dinadaluyan ng mga tubig. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera nagsasabing, kidlat, laging mag-ingat. Pero lang ikaw, pare ay si Pepeng Kuryente. Susunod sa Aksyon Exclusive, pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda noong Pebrero, utang daw ang punot dulo, sabi ng isang suspect na nakausap ng News 5. Jessica Sanchez nagsimula ng mag-record ng kanta para sa kanyang unang album. At Dolphy, kahit kritikal, naibukas na raw ang bibig na kapag I love you pa raw kay Sasha Padilla.